hello, nagbabalik tayo. Ito na naman ang inyong host, si Cole Wings. So, ayun. Basta, ang tagal-tagal ko rin. Around 7 or 9 days. So, 1 week din, di ako nakapag-update. Daming, a lot of things happen. And yeah, and ang inyong podcast host ay officially graduated. Nakuha ko na yung diploma ko. Nakuha ko na yung TOR ko and everything I need. Nakuha ko na. And I'm officially employed. O, diba? Yan. So, yan ang mga update natin for today. Yan ko kayo. Ikukwento ko sa inyo kung paano yung mga naging process, kung paano yung mga naging um, mga struggles ko habang nag nagpa-process ng documents, nag-a-apply and everything. And nakuwento ko rin naman sa inyo yung mga struggles ko noon from my past videos kung paano yung mga nagiging ganap nung nag-a-apply ako. So, ayan na nga. Let's start this video. So, let's go. Ito na ang ating simula. So, ano nga ba yung una kong ikukwento? Yung una kong kukwento sa inyo ngayon ay itong host nyo is officially graduated. Meron na akong diploma. Dumating na dun sa bahay namin sa Bulacan yung aking diploma. So, nakikita nyo yung background yan, yung background ko. Inikot ko lang. Nag 90 degrees tayo ng position. So, yan. Nandito tayo. Kita nyo ngayon yung bintana. Yeah, medyo magulo and everything. Pero yeah, yan yun. Yan yung bintana natin. Mahiwagang bintana. So, yeah. So, nakuha ko na, nag-email sa akin yung university. Nakakatawa nga, sabi, meron pa daw akong balance na 4,000 something dun sa account ko and everything. Sabi ko, nag-reply ako, if I'm correct, I have already paid, I already have paid the amount due for that past semester, ganyan. Sinabi kong ganun. And while checking with their system, nakita nga paid na ako and everything. So, nag-send na sila sa akin ng confirmation na ipapadala nila yung diploma and TOR ko. May isa pa, I forgot yung isa. So, ayun. Dumating na, which is nice, nakakatuwa. Ano lang, it took me 12 years to take and finish that. And, yeah, it's a very, very monumental day for me. Ano lang, um, sobrang emotional lang. Dami kong hardships na pinagdaanan just to finish this degree. And I hope so, magamit ko siya. Currently, sabi ko nga sa inyo, employed na ako, pero I'm not practicing yet yung mismong degree ko. But in the near future, I'll be practicing my degree. Pero mag-a-attend ako ng maraming seminars and certifications para mas makuha ko kahit wala akong experience with that said position na inaano ko, which is analyst, business analyst or data analyst. So yeah, I'm just so happy with that. Sobrang, it's a monumental day for me. I have achieved something which is very, very nice. And thank you sa lahat nung sumuporta sa akin. Thank you talaga. Without their help, I cannot finish what I've started. Yan. Sa magulang ko, sa mga kaibigan ko, kahit uh, kahit pa paano, 'di ba? And sa aking sobrang loving na girlfriend na sobrang supportive sa aking mga decision. So, yan. Thank you. Hindi ko magagawa yung hindi ko magagawang matapos yung achievement na to kung wala sila sa buhay ko. So, yan. Sobrang thankful ko lang. Um,
there was a time na na parang sabi ko sa sarili ko, wag ko na lang tapusin kasi sayang sa pera. Wag ko na lang ituloy. Uh, 'Di ba? But yeah, uh, I've done it. And it's still unbelievable for me. I've finished it. Thank you for everyone. Thank you sa lahat, sa lahat, lahat, lahat. Sobrang, sobrang nakakatuwa lang. Hindi ko ini-expect na magagawa ko yun. Kasi talagang sumuko na ako eh. For a very long time, sabi ko wala na, hindi ko natatapusin. I will be the odd one out from our family and just accept it. Sabi ko ganun. I might not achieve a lot of things due to this yun, handicap. Pero I persevered, and with the help of everyone around me, I've finished and successfully graduated from this, my degree. So, tayo ay degree holder na. We have a bachelor's degree. So, yeah. Uh, ano lang, it's really, really unbelievable for me. Sobrang unbelievable lang. Hindi ko talaga ini-expect na, yeah, kasi sobrang tagal eh. Like 12 years in the making. 12 years in the making ang ginawa ko. And hindi ko inaasahan na magagawa ko. Diba? Yeah, I succeeded. I've finished. And thank you for everyone trusting me. Thank you everyone for believing in me. So yun lang. This is just ano lang, paano lang, pahapyaw. Thank you for everyone, diba? So ayun. Ano tayo? Uh, ang dami ko lang ang dami ko lang uh, naiisip right now. But yeah, I've succeeded and I've done it. And I hope more, more, um, more things come to me na maganda. And hindi naman yan basta-basta. Siyempre, I know, kailangan ko mag-persevere, kailangan ko ng sikap and tiyaga para ma-achieve yung gusto ko ma-achieve. And I'm currently going 30 this year. I know I'm old. I know I'm old. But I'm going to try my best to climb the corporate ladder with my own hardship then ulit. And in the next 5 years, I'll be building up myself financially. Yung 5 years na yan yung target ko for me to be financially successful. I think yan yung parang masabi ko, kayang-kaya ko na yung sarili ko. And I don't need any help or training wheels sa mga finances ko. Siyempre, yan yung atong goal natin. So, yun lang ang ano ko for this segment. Yung, nakwento ko lang, na-share ko lang yung aking tuwa with you guys. With, yan, nakagraduate tayo. Which is nice, nice, nice. Very, very nice. Then next, yung, hindi ko naman just to add on it, parang, it was just a dream for me na makatapos. It was just a far-fetched dream for me. Kasi syempre yun, I'm not a student na mataas ang grades and everything. I'm not like them na ganun nga. Pero yeah,
I'm not a straight A student. Marami akong bagsak. Marami akong winidraw na na subjects. Siyempre hindi I'm not smart like my brothers and sisters. I'm dumb. Like I'm super dumb. So yeah, yun lang. Again, thank you for everyone for trusting me and believing in me na ma-achieve ko to. So yun. Okay, next topic tayo. Next topic, which is, ako ay isang officially empleyado ng isang agency ulit. It's main agency na siya. It's a national agency which is PhilHealth. Yan is under na talaga ng national government. Yung dati kong work. Under lang siya of Department of Agriculture. So, hindi siya main agency, hindi siya yung main department. So, yeah, ayun. PhilHealth. Ano nga ba ang aking mga na-experience with PhilHealth for 1 week? Makukwento ko sa inyo ang aking 1 week experience sa work, which is, yeah, a lot. So, ayan, let's start with what happened. Ano yung mga ano ko. First, meron akong kakilala sa loob, and they said na merong opening doon sa analyst position nila. I tried to apply for the analyst position, kaso hindi ako natanggap kasi parang meron na atang iba na nag-apply and mas qualified siya. So, unlike me, I don't have the qualification for that position yet. So, ayun. Excuse me. So, next is yung ano ko, position ko is Social Insurance Assistant 1, which is SIA, and it's under a division sa kanilang um, security something, pero a lot I'm not going to tell you kung ano yung tinatrabaho namin kasi I've signed an NDA. Pero yun, masaya yung work. Masaya yung work and everything. And yeah, I'm not gonna disclose anything to you guys kasi yan. Sabi niyo ano nga is it's a private and private ano siya details kasi naka-NDA tayo, bawal tayo magsabi on anything na what I'm doing. So yun lang. Um, so officially ano na ako, empleyado, 'di ba? So yeah. And ano nga ba yung first day ko doon? First day muna tayo. First day ko was last Monday. Last Monday, nag-submit pa ako ng mga kulang kong documents. Kasi dapat, yung first day ko was technically dapat last week, which is, basta yung 7 something. Yung March 7 or March 6. Yun yung first day ko dapat. Kaso I have some technical difficulties with BIR. Parang kailangan ko kasi yung tawag dito? Yung certification with BIR na sinasabi na I have teen and something. Basta yun. That information. They need that information. And so, nangyari is, pinrocess ko muna yon and it took me around 2 days um, to process everything. Dapat bumalik na ako nung Friday pa lang last week. Kaso, ang nangyari is si BIR, sabi sa akin bumalik ako ng hapon. Nung pumunta ako ng morning, bumalik ako ng hapon. And nung pagbalik ko ng hapon, it was around, kasi pumunta ako doon is around 8, opening ng office. Sabi sa akin, bumalik pa daw ako ng hapon kasi hapon pa mapipirmahan yung document ko. So, bumalik ako ng hapon, and then it took me uh, what's the time that took me there? Parang 2 o'clock bumalik ako. 2 o'clock. 2 o'clock, 2:30, something like that. And natapos ako around 5 pa rin. Magki-claim na lang ako noon, 5 pa rin.
'di ba? Yeah. So, stressful yung processing with BIR. Yung ano yun, March 6, nagpunta rin ako sa kanila, processing. Kasi nag-submit na ako ng documents na kailangan ko. Tapos, um, around tanghali ata, umalis na ako from PhilHealth doon sa office nila. And then, nung akaalis na ako doon sa office nila, dumaretso ako ng BIR. And from there, parang dumating ako sa BIR 1 p.m. Dumating ako 1 p.m. And pagdating ko doon, nag-submit na ako ng mga kailangan documents. And that one took me out na hanggang closing nila para lang ma-process. It took me that time. It took me that long uh, to to get my certification. Like, the hassle is so hassle. And sobrang ang pangit nung ang pangit nung queuing system nila. Yun yung masasabi ko, it's so not good talaga. Kapag tiningnan mo, the numbers is gibberish for everyone kasi lahat nakasulat. Um, nakasulat lang counter 3, sabihin natin number 43. So, lahat nung may mag-a-announce kasi may parang queuing system 'yon, may mag-a-announce na uh, tawag dito, number 48 on counter 3. Eh kung hindi ka attentive, mami-miss out mo 'yon, or sabihin natin nakita mo, uy 98 ako, pero counter 789 ka pala. Nakasulat 'yun sa taas. So, hindi mo walang distinction masyado yung mismo queuing nila. So, dapat sabihin natin for yung releasing, sabihin natin meron yan R43. So, releasing 43. Tapos, cashier, sabihin natin magpe-payment ka. So, P45 for payment. So, walang distinction na nangyayari with their process. So, ang nangyayari is nalilito yung mga tao dun sa loob, and the process talaga parang for me kulang yung tao nila for the processing ng mga tao sa loob. Sabihin natin mabilis silang gumawa, pero a lot of people go there daily. There's no parang walang patay na oras doon. Promise, walang patay na oras. Kahit tanghali may nagtatrabaho and everything kasi no noon time break. So, dagsaan tao doon. Dagsang-dagsa yung tao doon and everything. So, a lot of manpower should be given to NBI, I think, ay to BIR. Kasi ang daming Tapos, dapat meron silang separation kasi merong iba for new registration of business, mga nagre-register para sa business nila, or yung isa naman, tsaka yung dapat separate si new business tsaka yung um, new applicant for individual, not a business. So, those two should be separated, I think. Kasi, as I've seen there, magkasama eh. So, yung iba nagre-register ng sobrang daming business. Tapos, sana talaga yon per transaction is, sabihin natin, nagpasuyo lang. 2 transactions lang pwede. Kasi nakita ko doon, ang daming nilalabas na tao, ang daming nire-register na tao, pero isa lang yung taong nandun. So, 'di ba? Paano naman yung mga paano naman kaming mag-isa lang kami na pumunta doon, everything. 'Di ba? Parang lang siya. Unfair. So, ayun. Basta sobrang bagal ng sistema nila. Tapos there's this thing na sinasabi nila na parang you need to wait kasi tatawagin daw yung pangalan mo, pero yung tinatawag dun sa counter na yon is panay number. So parang made up your mind kung paano yung process nyo doon. Hindi lang yung ganun. Dapat sinabi nyo, kumuha na lang na number instead of wait for someone, who wait for the people na tawagin ka.
So yeah, it's it's literally in tatters. Talagang hindi maganda yung proseso nila for doing that. Siguro I think they need to rethink yung process flow nila. They need to um, ayusin yung process flow nila doon. Hindi ko naman na ano, pero masasabi ko lang is yon. And there are times na um, may mga mababait, tapos may mga masusungit. For me, if you're going to be a person who will receive yung mga tao, you should have a nice parang personality when um, talking with them. Yeah, I know it's ano, it's draining, nakakapagod talaga. Dami mo nang kinausap. May mga irate din na mga tao. But please, be professional then. May mga time talagang nakikita mo sa mukha nila irate na rin yung mismong ano, um, uh, yung nag-a-assist sa'yo. Hindi naman maiwasan yan. Kasi parang nasa service industry din sila at the time. Kasi maharap sila sa tao. But, yeah. Um, hindi lang talaga magandang experience ko yung bumalik ako. Yung unang punta ko, okay naman yung mga nakasalubong ko, yung mga nakasalamuha kong employee nila. But, nung the next day, nung pag-receive ko na nung mismong certificate of registration, um, yeah, nakakaano lang, nakakadismaya. Hindi naman natin makakontrol. Yun. So, yun yung una kong naging problema doon. Then, second day, nung Tuesday na, last week, uh, nag-ayos naman ako kung ano na yung trabaho ko doon. Like, I've done my work that time. Tsaka, pinag-review with, hindi naman pinag-review, pina-familiarize with their policies. So, nakapag, ano naman kami, na-review naman namin yung policies and everything. Tapos, you need to learn what is Data Privacy Act dun sa division namin. Kasi, it's a must for us because we handle confidential siguro. Masasabi kong confidential siya. So, I'm not gonna disclose anong files yon. But yeah, yun lang pwede ko maibigay sa inyo kasi naka tayo ng NDA. Hindi ko na masasabi kung ano pa yung ginagawa ko. Pero yun, I've done my work. And then, they have a gym dun sa office, which is nice. And we have a parking lot. Um, may parking lot kami doon na para sa mga empleyado. Pero paunahan, first come, first serve. So, yun lang masasabi ko for that one. Siguro, kasi meron akong may schedule ako ng pagkuha ng eligibility for yung certificate of eligibility ko sa CSC sa May 14, yeah. Siguro mag-absent na lang ako that time. So, bawas sahod. Automatic 1-2 down the drain. Pero ibabawi ko na lang yun ng overtime. And ayun yung pinaka-importante doon. The thing is, ang pinakamaganda sa kanila is how you render their time. Yung pagre-render ng oras sa kanila, which is so much good than the previous employer that I have. Um, pag undertime ka, sabihin natin nag-undertime ka ng 1 hour. Sabihin natin Monday, ay hindi, bawal Monday. Sabihin natin Tuesday nag-undertime ka, 3 o'clock ka lumabas. Pwede mong bawiin yung oras mo to other days para buo pa rin yung sahod mo ng that week. So, sabihin natin, um, pero dapat within that week lang, mag-overtime ka para makuha mo, mabalik mo yung 1 hour na hindi mo napasok, yung in-undertime mo that previous day. Within that week lang. Bawal other weeks. So, ayan. Um, yeah. Ang ganda lang talaga.
I would literally get all the overtimes and get every OT na pwede kong i-take. Yeah, meron akong motor and I know matatraffic ako. Nahihirapan tayo sa uwi. But it would be freaking worth it. Yung start ng OT namin is around April pa kasi marami pang process na ginagawa. Kailangan pa siyang i-communicate with the president and everything. President nila, hindi president ng Pilipinas. President ng PhilHealth and the HR para ano yung compensation and everything. Pero lahat nung OT doon, kukunin ko lahat ng OT doon kasi pero yun, tayo ay alipin ng pera. So, ayun. Um, ano lang natin yan. Ano pa ba? Um, Maingay yung sound. May sa kusina. Oh my God. So, yun lang. Um, Yun ang ko. For OT, masaya ako sa OT nila. Kasi, hindi ko pa sure kung 0.3 or 0.5. If 0.5, okay. Okay. 0.3 is okay pa rin. Would be worth it. Hindi ka makakapulot ng ganung pera. 'Di ba? Sabi nga nila, hindi yan napupulot. So, ayan. Yun lang. I think, talagang sasaluhin ko lahat ng OT na yan. For the month. Kasi may Sabado rin. Pwede kami pumasok ng Sabado. Papasukan ko lahat ng Sabado. Kasi, hmm, pero, ano tayo, mahirap tayo. Kailangan natin and within the next few months, mag-open tayo sa MP2 ni Pag-ibig, magbabayad tayo doon. Maghuhulog ako and everything. Hindi ko lang alam kung paano maghulog with Pag-ibig right now. So, mag-check tayo online. Hindi paano siya. Kasi, investment din yan. 5 years from now, 'di ba? Mabilis lang yan. Mabilis lang yan, yung process na yan. And, ano pa ba? Yun lang siguro. For the whole week, wala na masyadong ganap. Talagang work na yung ginagawa ko. I'm working. And, yeah, I'm enjoying and it's more freeing and hindi toxic yung environment. Maganda yung mga kasama mo, yung mga permanent doon, hindi toxic. They will assist you in any ways that they can. They will help you within their company. Hindi sila yung mababa ka, mamatahin ka, hindi ganon. Mababait sila. Yeah. Syempre, maging stricto na pa rin sila kasi syempre may position din naman sila. Kailangan mong irespeto kung ano yung nila. Kung ano sila doon within the organization. So, yun lang, give and take lang, give and take. Maganda company and yeah. And yun lang for me, I think. Oh my God, 30 minutes less lang tayo. Within 30 minutes lang tayo. So yun lang ang aking update. Yeah, masaya. And yung parking is nandun. Hindi ako nahihirapan. Nung nagbiyahe akong una, I suffered a lot kasi yung like MRT, that was a Monday. I know it's a Monday. And yung MRT is siksikan and I can't talagang batok sa batok. I can't do that. Hindi ako meant for that kind of siksikan. I don't want to experience that anymore. So, I plan to take my motorcycle. Yun lang yung ko. I'm planning na motor lang gagamitin ko and everything. So, yeah. I think that's it for me. Titingnan ko pa yung sa ko. Uh,
Hindi ko pa alam yung sa May eh. Kasi May 14 naka-schedule ako na magkumuha ako doon sa CSC nung ano ko, nung certificate ko and everything. Baka isabay ko na rin yung um, certified copy nung sa girlfriend ko ng CSC niya para isang puntahan ko na lang. Pero kailangan kasi SPA yun eh. Kailangan SPA. So, tatanong ko na rin sa kanya para makapag-SPA. Pero so far, I'm happy. So far, I'm well communicated with everyone there. Masaya ako na andun ako. Sabi nga nila, first week magic is just first week magic. Pag tumagal, hindi ko pa alam kung ano ang masasabi ko. But I'll keep you guys updated. Pero yan, the biyahe, yung biyahe lang talaga ang toxic for me right now. But yeah, so far I enjoy. And again, thank you talaga, sa lahat ng naniwala, thank you sa lahat ng nandito, sa lahat ng nakikinig, and everyone watching. So ayun, ito, yun lang for now, I guess, yun lang muna tayo. Yun lang ang mapagkukwentuhan natin. Yeah, it's 30 minutes na, naka 30 minutes na, hindi tayo nagwa 1 hour ngayon. Sorry, hindi ako nakakapag-upload, hindi ako nakakapag ano, medyo na busy, tapos pagdating is may isang beses kasi pagdating ko tulog na ako agad, nabot na like pagka uwi ko dito ng 5 nagising na ako 8 p.m. So yeah, no wonders I was tired, but yeah, everything is fun. um I'll keep you updated. I'll try to upload within the week next week, but yeah, I hope everyone enjoyed listening. I hope everyone, yun, natuwa, nakarelate, and I hope everyone makita nila yung future na kung ano yung hinahanap nila. But yeah, again, thank you sa lahat ng nandito ngayon. And yeah, ito ang inyong host, Colwing, signing out para sa ating podcast for today. Again, bye guys. Kung meron kayong masasuggest or mako-comment na gusto nyo sabihin kung ano yung first day nyo, yung first day experience nyo sa bago nyong work or sa work nyo, comment nyo dyan sa comment section natin sa baba. And I think magbibigay tayo siguro sa ano ko, sa first um, salary ko, um, yung mapipili ko dyan sa comment section na first day, um, iaano ko siya, iaano ko siya sa ating next video. Ilalagay ko siya sa ating next video. And siguro pagbibigay ako ng 100 pesos na GCash. 100 pesos lang. For one person lang yon na aking mapipili. And babasahin ko lahat yan. And if natuwa ako, I'll give that person 100 pesos GCash. Isang tao lang yan. Isang tao. Pero sa next salary ko pa yon just to give back. Yeah. Wala pa tayong kinikita dito sa YouTube. Wala pa tayong kinikita or anything. I'm just happy. So, yun lang. So, kung sino man yung mapili ko dyan sa comment section natin sa baba na magsasabi ng kanilang first day experience sa bago nilang trabaho or school. Hindi, sama natin yung first day experience nila sa school para sa mga bata, mga high school or college. Tara yun. So, lagay nyo dyan sa comment section natin. And pipili ako ng isa na iaano natin for the next video. Isasama rin natin siya sa next video. And yeah, yun lang, I guess. Again, thank you for everyone listening, and I hope everyone enjoyed their week and weekend. So again, Callwings signing out. Bye guys.